Balagbag si Gorosei Mars at Jupiter kay Emperor Luffy. At wasak naman si Mercury. Pinakawalan na ni Stussy si Kako mula sa bubble. At pinapaalis naman ni Kako si Stussy. Dagdag pa niya na alam naman itong si Stussy na ganito ang kanyang magiging reaksyon. At anong pagkakaibigan, wag daw siyang pinapatawan nito. Nire-respeto nga daw niya itong pinagsamahan nila. Pero kahit na ganon ay siguradong di siya mapapatawan ni Lucci pag bumalik to. Umiiyak naman si Stussy at may sasabihin sana siya. Pero sumigaw ulit si Kako na umalis na itong si Stussy. Makikita din nga nating emosyonal din si Kako sa mga sandaling ito. So karma talaga itong kina Kako. Ganito nga din halos ang naging reaksyon ng mga kasamahan nila sa Galela nang CP9 pa sina Lucci sa Water 7. Then mababalik na ang eksena kina Luffy. Sobrang ang na-e-excite si Luffy kasama si Bonnie sa mga sandaling to. Sabay pa niyang halakhak. Na-recognize nga din ng mga marine si Luffy at sabi pa nila na ganito nga daw talaga ang kanyang itsura sa kanyang wanted poster. At todo cheer naman ang mga Giants at sinisigaw nila ang pangalang Nika. Napansin na rin nga ni Gorosei Mars na may dalawang Nika na ngayon. At alam nga din niyang napeke lang itong transformation ni Bonnie gawa ng kanyang Devil Fruit. Sigaw pa ni Gorosei Mars na wag daw silang makampante. Sabay niyang pakawala ng isang napakalakas na fire beam direkta kina Luffy. Nakahanda naman si Luffy at sabi pa niya sa kanyang mga kasamahan na walang kahit na anong atake daw ang nakakapinsala dito sa mga halimaw na to. Kahit na mahiwa o matiris sila. Sabay nga ding transform ni Luffy sa kanyang balloon form at sinalo niya ng buo itong atake ng Gorosei. At patuloy ni Luffy na gusto niyang umatake sila gamit ang kanilang buong lakas at ipatama nila to sa kanya. Nag-gets naman kaagad nila Sanji at Franky itong pinapagawa sa kanila ni Luffy. At gulat na gulat naman si Bonnie dahil sa ba't daw nila aatakihin si Luffy. Then sabi naman ni Dory na sina Luffy na ang bahala kay Gorosei Mars. At pinapagalitan naman ni Brogy ang ibang mga Giants. At pinapahinto niya to sa pagsasayaw. At patayin daw nila muna ang sunog sa barko para makapaglayag na sila. Then sagot naman ng mga Giants na bakit daw. Itong mga captains nga raw nila ang pasimuno nitong pagsasayaw. Mabalik naman kay Luffy. At bigla nga niyang hinawakan ang magkabilang pakpak ng Gorosei. At pinapadali na nga niya sina Sanji. At sabi ni Sanji kay Bonnie na dapat talagang sinusunod daw ang orders ng captain. At sabay niyang handa sa kanyang Ifrit Jambe Hell Memories. Hinanda din ni Franky ang kanyang Impactful Strong Right. Sumunod din si Bonnie at hinanda na rin niya ang kanyang Giant Nika Punch. At sabay-sabay nga nilang pinakawalan ang kanilang mga atake kay Luffy na siyang napasigaw naman dahil sa sakit. Lumabas naman ang mga mata ni Bonnie sa pagkagulat at nagtataka siyang papaanong nasasaktan si Luffy. Kung saan makikita pa nga natin itong si Luffy na todo sigaw na nga sa sakit. Then sagot ni Luffy na syempre masakit to dahil sa ginamitan nga daw nila ng haki itong mga atake nila. Loko nga din talaga sina Sanji. Sigaw pa ni Sanji na itodo ni Bonnie ang kanyang atake. Dagdag pa ni Franky na wag daw siya titigil hanggat di niya mapatay si Luffy. Di naman makapaniwala si Bonnie sa mga pinagsasabi ng dalawa. At tanong pa niya na ano daw itong problema nila Sanji at Franky. Well, di talaga natin masisisi kung ba't ganito sina Sanji at Franky. Dahil sa alam nating ilang beses na rin silang muntik mamatay dahil sa kalokohan ng kanilang captain na si Luffy. Then pinakawalan na nga ni Luffy ang kanyang atake na Booming Dawn Balloon na pinalakas pa ng mga atake nila Sanji na siyang nagpalipad ng napakalakas kay Gorosei Mars papalayo. At makikita nga natin itong effect na nagsasabing talagang ang todong nabalibag papalayo si Gorosei Mars. At sabi pa ni Luffy na matagal-tagal pang makakabalik itong Gorosei pero dapat ngang maglayag na rin sila papalayo. Then napatanong naman si Luffy patungkol sa grupo nila Usopp at sagot naman ni Sanji na dapat ngang nakatagpo na nila sila Usopp pero wala pa rin sila hanggang ngayon dahil sa nakalipad na nga raw sila pababa mula sa Labo Face. Then sabi ni Atlas na i-check daw niya itong grupo nila Usopp. Habang papalipad ay nababahala naman si Atlas dahil sa alam niyang binabantayan sila ni York. At iniisip nga din ni Atlas si Lilith. Nakakapanghinayang naman ang part na to dahil sabat bumalik pa si Atlas na siya nga itong priority ng Straw Hat Pirates at kasama si Lilith ay sila nga din talaga ang target ng mga Gorosei ngayon. Dagdag pa nitong parang may nangyari nga talaga sa grupo nila Usopp. Dalawang Gorosei itong di natin makikita sa chapter at ito ay sina Gorosei Nusjuro na siyang nakasalamuhan na rin nila Usopp last time. At sa malamang hinarang na rin nga sila ni Gorosei Saturn sa mga oras na to kaya di pa sila dumadating. Kahit na alam nating may palag naman ng Straw Hats dito sa dalawang Gorosei, ay still alam nga nating dehado sila dahil sa babalik at babalik itong mga Gorosei kahit na ano pa ang gawin sa kanila. Unless magagawa din ng Straw Hats ang ginawa ni Luffy kay Gorosei Mars, na instead palagan
ay balibagin na lang to papalayo. Then mapupunta naman ang eksena sa ancient robot na nasa kailaliman ng karagatan at nasa posisyong nakatayo na instead papalubog ito kagaya sa huling nakita natin siya at tila bumabalik na ang signal ng broadcast ni Vegapunk. Makikita nga natin unti-unti na ring gumigising ang Special Denden Mushi sa loob ng ancient robot sa mga sandaling ito. Then mapupunta naman sa Whole Cake Island at nagulat itong Big Mom Pirates sa pagbabalik ng broadcast. Surprisingly ay makikita din natin dito si Katakuri. Makikita din natin ang reaksyon nila Vivi at Morgans at sa iba pang lokasyon. Agad na rin niyang pinaalam ni York itong pagbabalik ng broadcast sa mga elders at sabi niya na kailangan nga daw nilang sirain talaga ang mismong Denden Mushi para mawala talaga ang broadcast. Makikita din nga natin si Nagaimon dito. So nakaka-curious itong pagpapakita ulit kay Katakuri dahil sa di siya pinakita ni Oda nang umatake ang Blackbeard Pirates sa Whole Cake Island. Maaari kayang magkakaparte ang Big Mom Pirates sa Elbaf Arc dahil sa malapit na itong pagtatapos ng Egghead Island Arc at magkakaroon nga din kaya ng confirmation sa sitwasyon ni Big Mom in connection sa kung ano talaga ang nangyari sa Big Mom Pirates sa Wano dati. Then mababalik naman kina Luffy at bigla siyang napatingala dahil sa may kung ano ang ngayon nagsisimulang nagsisipaghulugan at inakala niyang umuulan. Nagulat nga din ang mga Marines dahil sa may narinig nga silang pagsabog at di rin nagtagal ay papakita ng mga Cypherpol agents itong nagsisipaghulugan kasama ang napakaraming basag-basag na bato at buildings. At sigaw naman ng mga Marines na saluin nila itong mga individual. Makikita nga natin pati ang mga Seraphim ay napasama din dito sa mga nahuhulog. Then makikita nga natin kagagawan pala to ni Gorosei Jupiter na siyang walang tigil na nagpapalabas ng mga to mula sa kanyang bibig. Pinakita nga din ni Luffy itong pinaggagawa ng Gorosei kina Dory at Brogy. At tawang-tawa pa dito si Luffy dahil sa parang fountain nga daw to. Then sabi naman ni Brogy na parang papunta na nga daw to sa kanila at mas mabuting lumayo na sila mula dito. Bigla namang humigop itong si Jupiter kagaya sa nakita natin last time at sa sobrang lakas nga nito ay kahit pa ang barko ng mga Giants ay nahihila nga nito pabalik. Buti na lang nga ay umaksyon na din kaagad si Luffy at sa next panel ay makikita nating sinapak ni Luffy si Gorosei Jupiter at napahinto nga to sa kanyang paghigop. Napacheer naman itong mga Giants sa ginawa ni Luffy habang si Vice Admiral Dal naman ay sobrang naiinis sa mga kaganapan. Puro sigaw naman ang pinaggagawa ng mga Marines at sabi pa nila na itong naglalakihang white monsters at pag-ulan ng mga Cypherpol agents ay sobra pa sa isang bangungot. Nang bigla ngang sumulpot sa eksena si Gorosei Warcury. Sobrang bilis ng mga pangyayari at nalusutan nitong Gorosei si Luffy na siya namang kakasapak lang kay Jupiter. Sigaw naman ni Luffy na papunta na daw itong Gorosei sa kanilang barko kaya maghanda sila. Binalaan nga din sila ni Luffy sa napakakunat na balat nitong si Warcury. Then sigaw naman ni Brogy na kailangan nga nilang tumakbo na dahil sa talagang wasak ang aabuti ng kanilang barko dito kay Warcury. Makikita nga natin na walang pag-alinlangan kahit malayo pa ng kaunti itong barko ng mga Giants ay tumalon nga si Gorosei Warcury papunta dito sa barko. Sumakto na rin ngang nawala ang Nika form ni Bonnie at bumalik na siya sa kanyang pagkabata. At sabi pa niya na sobrang nakakapagod daw itong pagiging malaya. At sa mga sandaling ito ay makikita nga natin ang silhouette ng ancient robot sa ilalim ng karagatan. At tila napansin nga din to ni Luffy. Habang sina Dory at Brogy naman ay nagsisigawan na nga. At sa susunod na panel ay bigla ngang sumulpot sa kailaliman ng karagatan ang ancient robot. Sabay pa niyang bitaw ng sapak direkta kay Gorosei Warcury. Sa sobrang lakas nga nitong sapak ng ancient robot ay nagawa nitong mabali ang isang sungay ng Gorosei. Kasabay na rin nito ang flashback ng ancient robot kay Joy Boy kung saan tinatawag siya ni Joy Boy sa pangalang Emeth at sabi niya kay Emeth na malapit na nga raw ang panahon. At nagtataka nga dito si Emeth sa kung ano itong tinutukoy ni Joy Boy. Naluwa naman ang mga mata nila Dory at Brogy sa mga sandaling ito at sigaw nilang ano daw itong biglang nagpakita. At makikita naman natin si Luffy na sobrang ang namangha at sigaw niyang robot. At dito na nagtatapos ang chapter 1119 ng One Piece. Pinatunayan na nga dito ng ancient robot ang kanyang lakas kung saan nagawa pa nga niyang mawasak ang isang sungay ni Gorosei Warcury sa isang sapak lang. Patunay talaga to na malakas itong ancient robot dahil sa walang tinamong pinsalang ganto si Warcury mula kay Luffy. At isang sapak pa lang nga yan mula kay Emeth and what more kung mag-all out ito. So mukhang si Emeth nga talaga ang sagot para tagumpay na makatakas ang ating mga bida. At ngayon bumalik na ang broadcast ni Vegapunk, paniguradong magpapanik na ulit ang mga Gorosei.
at mababalik ang atensyon nilang lahat sa ancient robot. At magkakaroon nga ng senaryo kung saan isasakripisyo ni Emmet ang kanyang sarili laban sa 5 Gorosei para makatakas ang ating mga bida. Pero it's too early pa para gumawa ng konklusyon sa magiging kapalaran ng ancient robot. Dahil sa paniguradong ang sitwasyon naman ng grupo nila Zoro ang mangyayari sa susunod na chapter. At madami-dami pa ang magaganap na matitinding balagbagan na sobrang ang kaabang-abang. Well, hanggang dito na muna. At kung nagustuhan nyo man ang ating kwentuhan, ay baka namang makapag-iwan po kayo ng like sa ating video. At kung bago ka pa lang dito, ay pakibalibag na rin ng subscribe button natin. Dahil sobrang laking tulong po niyan sa ating channel. Maraming salamat po sa panunood. At hanggang sa muli, mga ropa.